In Ephesians chapter 2, mula rin sa verse 10. Ephesians 2:10, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. In the Amplified Version, it says, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, obra maestra, a work of art, ready, renewed, transformed spiritually, to be used for God's work, for good works, which God prepared for us beforehand. In 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. I will read again sa Amplified Version. It says, you are a chosen race, a royal priesthood, consecrated nation, a special people. Sabihin natin, special people. A special people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds, the virtues, and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Special people, workmanship, or obra maestra ng Diyos. Amen? Special people, obra maestra ng Diyos. God prepared us so that we can show the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Let us pray. Father, salamat. Breathe upon these words your life, the life-giving power of God to whosoever will receive this word. I pray in Jesus' name that you will touch every one of your people today, that we will receive from you a revelation from Him who called us, Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless His word. Well, excuse me kung ako'y naka-cup ngayon. Nangyari na sa inyo siguro. Natutulog kayo, ginupitan kayo ng barbero ninyo, hindi nyo alam, nakalbo na pala yung kalahati. Amen? Nangyari na sa inyo? Okay? Bad haircut. Okay? Kasi yung barbero ko, hindi po niya napansin. Wala pa yung itim, yung para mag 1 mm or 2 mm, yung manipis. Walang sapin. So talagang diretso. Naku, nakita ko kalahati na lang. Ay, kalbo na pala ito. Sabi niya, sorry, hindi ko na ilagay yung hindi ko na ilagay yung panuka. Talagang diretso. Yung barbero ko po si Mrs. So, sabi niya, ay, hindi ko nalagay. Yan nangyari. Sabi niya, wala nang buhok. So, magsombrero ka na lang. Sabi niya. Masagwa. Masagwa pagka, kalbo. Okay? Sa akin, no? Sa iba, meron magaganda magdala ng kalbo eh. Hindi ako maganda magdala ng kalbo. Praise God. Now we come to letter X. Last week, W, weapons of warfare. We come to letter X. Is there a word na ginawa ng Panginoong Jesus? Remember, A to Z. Ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Is there a letter na magsisimula sa X na ginawa ng Panginoong Jesus sa atin? Yes. There is a letter that something that God did for us in Jesus Christ. We call this X factor. Sabihin natin, X factor. Now let me read to you Cambridge Dictionary.
Okay? Nasa dictionary na ito. Okay? X factor. Sabi ng Cambridge Dictionary, a quality that you cannot describe that makes someone very special. Isang kalidad na siya hindi mo kayang ilarawan, i-describe. Okay? Ang sabi, ang isa ay nagiging very special. Remember yung binasa natin kanina? Sabi, you are a special people. So in the book of 1 Peter, binanggit niya, you are a special people. You are some kind of a valuable property ng Diyos. It says you are special. There is some quality that is in you. You can describe that makes you special. It also means unique, kakaiba, unpredictable quality. Okay? Hindi mo kayang tukuyin kung ano ang siyang naroroon sa isang iyon. Nang sabi, meron siyang distinctive, unique quality that makes a person, a product, or idea, a situation that stands out from others. X factor. Sabi niya, isang kalidad ng isang tao na sa hindi mo kayang ipaliwanag na kaparaanan, nag-stand out siya, namumukod-tangi siya for some special quality na hindi mo kayang describe. In fact, it is described as a mystery. A mystery or a special talent that someone possesses. Sabi, merong kalidad sa isang tao, mahiwaga ito, a special talent na meron ng isang tao na nagbibigay sa kanya ng advantage or appeal that is hard to explain. Kasi ang dictionary mismo nagsasabing, it can't be explained. There is something in that person na nag-stand out sa kanya, nagbibigay sa kanya ng namumukod-tangi na siya ay maging kakaiba, maging espesyal. Mula roon sa karamihan, nagbibigay sa kanya ng advantage. Nagbibigay sa kanya ng kalamangan, ng mas mahigit kaysa sa iba. At ang sabi, it is hard to explain. Amen? Ang sabi, it is the quality that might be unpredictable. It is hard to pin down. Sabi niya, mahirap tukuyin. Pero for some reason, meron kang appeal. You are special. At nagkakaroon ka ng kalamangan ng higit sa iba. That's what we call X factor. From Oxford Languages Dictionary, it means a variable. Ang Collins Dictionary ay meron ding salita na kung tawagan ay X factor at dinadagdag dito yung kakalidad ng isang tao. A variable, it includes a person, in a given situation that could have the most significant impact on the outcome. Ibig sabihin ng kalalabasan ng isang bagay ay maaaring ito, naturally. But then you put somebody sa sitwasyon na yan, then these things turn around. Merong impact yung tao simply because nailagay yung isang tao sa isang sitwasyon. In other words, nagkakaroon ng unpredictable outcome kasi sabi nga, isinaksak doon yung isang tao. Inilagay doon yung isang tao, nagkaroon ng kakaibang kawakasan. Of course, that means ng isang tao ay nagbigay perhaps ng isang napakagandang contribution for some reason na nagbago ang laro or perhaps katulad ng nangyari sa Gilas na for some reason nag-champion tayo. Hindi naman tayo pinakamagaling doon. But for some reason, very timely. For example, yung isang game na there was this Alas, yung si Alas, no, yung player ng Letran na ngayon ay nasa Gilas. Napakaraming laro, hindi naman siya pinapasok eh. But for some reason, sa play natin doon sa Iran, na kinakailangan manalo tayo, pinaglaro ito, fourth quarter. And for some reason, napasahan siya ng bola, naka 3 points siya, pagkatapos, nakatira pa siya ng isa para mailapit yung kalamangan. It changed the game. See? He was the X factor, kaya tayo nanalo. For some reasons na tayo, wala na tayong, talo na tayo. But then,
pinasok itong si Alas, and then pagkatapos ay na-turn around yung laro. In other words, yung kanyang pagpasok, nagbago ang timpla ng laro. This 5'6" or 5'7" guard. Ang liit-liit lang. And to the point na isang araw, of course, tayo ay nagkaroon ng gold medal. It changed the game. Nagkaroon ng significant impact sa resulta because there was this X factor inintroduced doon sa laro. It is indescribable quality that sets apart from others. Ang sabi ng dictionary, sabi isang hindi mo kayang i-describe na kalidad, katangian ng isa kung bakit siya'y naihiwalay mula ron sa iba. It is unknown, sabi rito, hindi mo kayang ipaliwanag ito, hindi pa ito natutuklasan. It is hard to define element na nagbibigay ng kaibahan sa isang tao na meron siyang special quality at meron siyang kalamangan difficult to quantify. Hindi mo kayang sukatin. Okay? At hindi mo kayang i-explain. That's the meaning of the word X factor. It is an unknown variable in math na nire-represent ng salitang X. X factor. Na napakahalaga sa atin. Because, as the dictionary says, ang X factor, it gives you an edge. Nagbibigay ito ng kalamangan, an edge or an advantage. It gives you an appeal. In this world na kailangan natin yung kalamangan sa competition, wherein ang competition ay napakahigpit. Isang trabaho lang, 100 mag-a-apply, isa lang ang opening. And then yung mga kalaban mo dyan or yung kakompetensya mo dyan, mga nag-aral sa Lasal, nag-aral sa Ateneo, tapos ikaw nag-aral sa Universidad de Manila, or ikaw nag-aral sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, medyo lamang sila. But then for some reason, ang competition is very stiff. But then, because of what is called X factor, ikaw ang siyang pagkakalooban ng trabaho. Samantalang napakarami ng pila with that small advantage na ipinagkakaloob sa mga merong X factor, then sila ang mapipili. Napakahalaga ng X factor. Now, if ang small advantage ay napakahalaga, how much more yung great advantage, yung isang napakalaking kalamangan, meron ka. I think it will change our world. I think it will change your life. Kung sasabihin ko sa iyo, may malaki kang kalamangan higit sa iba. Your advantage is so significant. I tell you, it will move you ahead. It will put you above in every situation. So dito lamang sa maliit na kalamangan, yung ikaw ay gumraduate sa Lasal at gumraduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ay may kalamangan ng maliit yung taga-Lasal. How much more kung ang kalamangan ay napakalaki? And the good news is, with that X factor that God gives us, meron tayong napakalaking edge mula ron sa ating ginagalawan na competition sa mundong ito. It says, there is a special quality in us that gives us an advantage. It is called X factor. X factor, it gives you a significant impact sa mga kalalabasan ng mga pangyayari sa buhay natin. You may not have the special talent, the skills, or education sa buhay na ito na meron ang ibang mga tao. But then, if you have an X factor, the impact ng iyong pakikisama doon sa isang lugar, sa impact na iyong magagawa sa isang organization, yung impact nito sa iyong buhay at sa iyong kapaligiran, it's much, much more than you can imagine. You can never know how much impact you will have in this world because you have an X factor. There is something in you, something in me that can make an impact in this world. Or I should say,
that can make a difference in this world. I say this, and I believe this with all my heart. You are a difference maker. Meron kang nasa sayo na magbibigay ng isang napakalaking kaibahan sa mundong ito. You are a difference maker in this world. We may not know it by now. Maaaring hindi mo pakita ngayon. At maaaring hindi mo makita habang buhay ka. But I tell you, one day, you'll find out that you made a difference in this world. Now, yung iba makikita na natin, yung impact ng X factor sa buhay natin, makikita natin while we are alive. But there are some things in life that you will only discover when you meet Jesus finally at last. Masasyak ka sa naging diferensya ng buhay mo sa ibang mga tao is simply because God put you there. Nilagay ka ng Diyos dyan sa isang kalalagayang yan. Nilagay ka ng Diyos sa trabaho, nilagay ka ng Diyos sa business, nilagay ka ng Diyos sa community na yan, nilagay ka ng Diyos sa pamilyang yan. You are the X factor. You can make an impact sa kalalagayan ng iyong ginagalawan. Pamilya, yung mundo ng business, mundo ng trabaho, mundo ng work. And sabi, because God puts you there, then you made a difference. It can change or you can make an impact sa mundong iyong ginagalawan. Amen? That's who we are in Christ. In the Bible, it is said, in Ephesians chapter 2, verse 10, yung verse na ni-read natin, ang sabi niya po rito, you are a masterpiece. Kayo ay obra maestra. That shows us how valuable we are. Masterpiece ng Diyos. Can you imagine? You are the masterpiece of God. Recently, nagbabasa ko ng mga bali-balita. Interesting. May nakita ko roon na isang balita na yung isang painter, si Rembrandt, nagpintayan. May mga pintayan na hindi na nakita ng sanlibutan ito. Ang mga paintings yan, milyon-milyon. Okay? Now, there was a painting na nakuha ng isang tao doon sa, ang tawag natin doon sa Amerika, yung dollar thrift store. Yung dollar thrift, okay? Pumupunta kami ron. Yun yung mga used tindahan ng mga used. Mga sometimes hindi naisuot na Amerikana. Ako namimili ron eh. Okay? Kasi mura. Sometimes hindi naisuot na Amerikana. $5 lang. Terno na. No? Yung mga pinangkakasal ko minsan, huwag yung pagsasabi ha. Okay, ngayon nyo lang malalaman to. Hindi ko ito sinasabi. Nakukuha kayo doon sa thrift store na minsan may tag pa. Bagong-bago, pag sinuot mo, kasya sa'yo. Magkano ito? Nakalagay doon, $10. Biro mo, isang ternong Amerikana na kung minsan dito sa atin no, yung terno niyan, ilang libo-libo. Doon, $10 lang. May mga sapatos doon. Of course, hindi ako maano sa sapatos kasi pwede naman bumili ng extra. Pumunta ako sa mga dollar store. Doon ko nabili yung mga maleta ko. Uuwi ako rito, bibili ako maleta. Kaysa bumili ako ng bago, babalik. No? Iwawasiwas lang naman yan sa trip No? Lalagay lang sa conveyor, pinupukol-pukol lang. Pupunta ako rin sa dollar store, bibili ako ng yung maleta. Yun ang iuwi ko rito. Hindi ako nagdadala ng maleta ron. Pag dala ko rito, may mga maleta na ako. Magkano lang? $5 lang. No? Libo-libo rito. Amen? Pero pag pumupunta ako ron sa dollar store, sa thrift store, naka-Mercedes-Benz ako. I tell you, naka-Mercedes-Benz ako. Amen. Punta kami ni Mrs. Naka-Mercedes-Benz pa kami. Punta ako sa dollar store. Punta ako mahihiya. Amen. Punta sa mga, oy, hindi ba alam yung dala ko? Ay, Mercedes-Benz, oh. Yabang, no? No. So, ang point natin dito was, doon sa lugar na yon, merong mga frame, merong mga, minsan gamit sa bahay. Basta gamit na. Yung iba, hindi pa. Dinodonate na lang. So, merong isa nakakita ng isang painting ni Rembrandt. Can you imagine? Mga siguro, binenta lang daw, lilipat sila. Hindi nila alam kay Rembrandt pala yun. Binili nung isang tao doon sa dollar store, 2,500 lang yata. No, I can't remember. Kamakalaw ko na, 4 days ko lang nabasa, 3 days. 2,500 daw.
Kasi maganda talaga yung painting. Binayaran 2,500. Hindi niya alam si Rembrandt pala yun. Kausi-usisa, katingin-tingin. Nako, nalaman niya isang araw kay Rembrandt yung painting. Alam yung mga Rembrandt, no? Yun yung mga kalinya, kumbaga sa atin, parang sila mga Juan Luna yan. Milyon-milyon ang painting niya. Alam niyo yung maliit na painting na yun, na ibenta niya sa auction ng $750,000. Nabili niya lang ng 2,500. Kaya the next time na pupunta ako sa thrift store, maghahanap ako ng mga painting, makasakali, no? Minsan hindi natin alam no? Valuable. Why? Because naroon yung signature, yung marka nung nagpinta si Rembrandt. Ito isang obra maestra. In fact, kapag sinabing obra maestra, it will be one of a kind. Ibig sabihin, walang magiging kamukha yan. Ang pintor kasi, hindi nagkakaroon ng magkamukhang painting. Hindi na, porke naipinta mo na si Mona Lisa, ang ganda, at nabenta ng mahal, gawa nga uli ako ng pangalawa. Hindi po pwedeng gawin. It's only one of a kind. And the Bible tells us, ang larawan sa atin ng Bible, how valuable we are. Ang sabi niya sa Ephesians 2:10, you are God's masterpiece. You are valuable. Sa mundong ito na para tayong mga numero na lang. Amen? Hindi na tayo yung mga tinatrato sometimes na talagang humans. Tinatrato na lamang tayo na isang statistic, isang bilang. It's good to know, nare-remind sa atin ng Panginoon, you're not a statistic. You're not a number. Sa bilyon-bilyong mga taong narito, you're not just a number. You are valuable. You are God's masterpiece. And then it goes on, ang sabi po rito, sa verse na ito, dahil kay Jesus, ang sabi, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and it says, a peculiar people. And that word peculiar simply means a jewel. A jewel. A special jewel. Isang napakahalagang alahas sa kamay ng Diyos na iniingatan dahil sa ganda, dahil sa kanyang halaga. You are special possession of God. So, it brings us to this wonderful truth na, hey, hindi ako karaniwan. I'm special. I'm valuable to God. And that's who we are in God. When God called you in Christ, na kayo tinawag sa Panginoon, the Bible tells us God also gave you an X factor. That means ikaw ay pinagkalooban ng kalamangan ng higit sa iba. Ika'y nilagay sa isang estado that you are some kind of a person na hindi mo kayang ipaliwanag, pero sila'y may kalamangan sa iba. And some people will just pick you out. Ika'y piliin sa mga special privileges na hindi mo alam kung anong nakita nila sa iyo, pero ikaw ang pipiliin because you have an edge. That's what we call an X factor. And God gave it to you. There are three. Of course, number one, ang ating X factor, ang ating kalamangan sa ibang tao is found in Colossians chapter 1 verse 27. In fact, binanggit sa banal na kasulatan na ito ay hiwaga. 1:27, ang aklat ng Colossians, God wanted to make known among the Gentiles or among the nations. Ibig ng Diyos na ipaalam, i-broadcast sa mga bansa the glorious wealth of this mystery. Sabi niya, yung napakayamang kayamanan ng hiwagang ito, this mystery. See, remember, yung sabi kanina sa definition, na nagkakaroon ka ng kaibahan at ito'y may hiwaga, undescribable. Sabi niya, ni-reveal ng Diyos sa atin ang hiwagang ito. Ang sabi niya, nabibigay sa iyo ng edge, kalamangan, kahigitan, kaysa sa iba. He said, the wealth of this mystery, which is,
Christ in you, the hope of glory. Sabi niya, si Kristong nasa sa inyo, sabi niya, yon ang pag-asa nyo sa kaluwalhatian. Ang hiwaga ng sabi niya na si Jesus ay naroroon sa inyo. At ang Jesus na ito, sabi niya na nasa sa inyo, Christ in you, sabi niya, yon ang pag-asa nyo sa kaluwalhatian. Now, pag-asa. Pinagkakalooban tayo, sabi niya, ng pag-asa sa kaluwalhatian. What is this thing called glory? In the Bible, glory primarily refers to the inherent excellence, yung katangian ng Diyos na siya'y excelente, perfecto, may karangalan, may honor siya. Yung pagiging excelente ng Diyos na siya'y napakaganda. It represents the divine presence, power, kapangyarihan, kayamanan, riches, yung kanyang pagiging perfecto. So the glory of God is represented in the Bible by a brilliant light. When He comes, merong isang brilliant, radiant light or cloud na nagsisimbolo ng napaka-majestic ng Diyos dumarating sa lupa. So when we speak of the glory of God, it speaks of the majesty, the glory of God, at kasama dyan, yung kanyang katangian na tanging siya lang ang mayroon at sumasagana sa kanya. Kapangyarihan, kayamanan, karangyaan, honor ng Diyos, karangalan, power, kapangyarihan, yung kanyang pagiging perfect, yung kanyang kabaitan, yung kanyang super na pag-ibig, it speaks of the glory of God. Now, in some mysterious ways, the Bible tells us, when God created human beings, pinagkalooban niya sila ng reflection ng kanyang glory. Pinagkalooban siya in some way na maging kamukha ng Diyos. In Genesis 1:28, we read the story. Ang sabi, ang Diyos ay nagsalita, let us make man in our image. Let them have our likeness. Sabi niya, maging katulad natin sila. That thing na magiging katulad ng Diyos is the glory. Chapter 8, verse 1 and 2 ng aklat ng Psalm, mga awit ay binanggit yan. Sabi niya, who is man or what is man? What is man that you are so mindful of him? Sa mga awit chapter 8, verse 1 and 2. Sabi niya, ano pa ang tao? Pinagkalooban mo siya ng glory. You made him ruler of all the earth. The Son of Man. Okay? What is man? Verse 5, ang sabi riyan. Sabi niya, sino nga ba ang taong ito? Binisita mo siya. Verse 5. You made him little lower than the angels, and you have crowned him with glory. Sabi niya, binigyan mo siya ng glory. Kinurunahan mo siya ng glory. Nilagyan mo siya ng honor. That's a part of God. Yung meron ng Diyos, yung kaluwalhatian. Sabi niya, ano ba naman ang tao? Pinagkalooban mo siya ng glory. That means man possesses something that reflects God. Na kung ikaw ay titingin, for example, sa salamin, yes, yung nasa salamin ay hindi ikaw. And yet, kung titingnan mo sa salamin, you'll find na parang wala siyang kaibahan sa'yo. But it's only a reflection. Now, when God gave us His glory, it does not mean that we become God. Na naging Diyos din tayo. No, we're still humans. But then, even though we're humans, kahit na tayo ay katulad ng Diyos, magre-reflect lang tayo nung kung ano ang Diyos. So kung ano yung nasa sa Kanya, magre-reflect sa atin and we will be like Him. In fact, the whole plan of God is that when man sinned, pumarito ang Panginoong Hesus upang ibalik sa atin yung glory ng Diyos sa mga tao. You'll find this thing out.
Ang ibig ng Diyos, yung glory niya ay muling mag-shine sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagkatawag niya sa iyo at sa akin. That people will just see this glory. It will reflect yung kaluwalhatian ng Diyos na siya'y matuwid, na siya'y maganda, na siya'y maawain, na siya'y mayaman, na siya'y makapangyarihan. See? Ganun kasi ang Diyos. And that's our calling. To be a reflection of God's glory in this earth. Now, how will it be possible? Ano ang ating pag-asa para maging kamukha natin ang Diyos at mag-reflect sa atin yung kanyang kabanalan, yung kanyang karangalan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kagandahan, kasama dyan, yung kanyang kayamanan. Ang kayamanan ay reflection din ng glory ng Diyos. In fact, there was a time na mga Israelita, gumawa sila ng templo, it was glorious. Ang templo, napakaganda, napakamarangya. Sa kwenta ng mga taong nag-aaral ng Biblia, ang ginamit na ginto, pila, at ang mga marmol na ginamit doon, it will cost today as a $5 billion building. That is 2017 pa. Sa ngayon, sa inflation, mas lalaki pa yan. Yung ginamit ni Solomon na kasi nakalagay naman dyan kung ilang kilo ginamit ni Solomon, ilang toniladang ginto eh. Ang sabi ng mga nagko-compute sa sinabi ng Biblia, sabi niya as of today, 2017, sabi niya ang ginamit ni Solomon during those days para itayo ang templo, $5 billion. Can you imagine a $5 billion na building? Ganon kagarbo yung pagkakagawa ng Temple of Solomon. Now it was destroyed. 700 AD or 700 before Christ, 700 BC. Okay? 600, 700, then nawasak ang templong ito, inalis yung mga ginto, kinuha ng mga taga-Babylonia. Pati yung mga gamit dito, ng mga puro lantay na ginto, kinuha ng mga taga-Babylon. One day, inutusan ng Panginoon, si Haggai, nasabihan ng mga tao, na gawin na ang templo. Una, pinangunahan ito ni Ezra. Then pagkatapos si Haggai ay tinawag. You can see this book, Ezra, Nehemiah. Okay? So yun yung panahon na ginagawa ang templo. In this temple one day, nalulungkot yung mga tao nang ito ay matayo, pero walang kagarbo-garbo. In comparison, doon sa kaluwalhatian at kayamanan at karangyaan ng templo ni Solomon, nadi-discourage yung mga tao. Nadi-discourage sila sa kanilang nakikita. Para bagang kayaman-yaman mo, tas bigla kang naghirap. Nalulungkot yung mga tao. Then, the Lord spoke to Haggai sa chapter 2, verse 7 and 8. Pinangako ng Panginoon sa kanila, sabi niya, if you will just build this temple, the glory of this latter house shall be greater than that of the former. Sabi niya, yung kaluwalhatian, so ibig sabihin, yung kaluwalhatian nakikita. Okay? Sabi niya, yung kaluwalhatian ng templong inyong gagawin, it will be greater than that of the former. Yung karangyaan at garbo, yung kagandahan ng templo, sabi niya, the glory of the latter house shall be greater than that of the former. And then he adds this in the next verse. Verse 8. Ito ang dahilan. Silver is mine and gold is mine. So, parte ng kaluwalhatian ng templo ay yung mga ginto at pilak na naroroon. But then it is gone. Wala na itong mga pilak at ginto na ito. Kinuha ito ng mga taga-Babylonia. Now, lumipas na ang maraming panahon. Nagpagawa ang Diyos uli ng panibago. Itayo niyong muli ang templo. Upang yung religious life ng mga Israelita ay muling maibangon. So, nang makita nila, walang ginto, walang pilak, God says, don't you worry. Silver and gold are mine. The glory of the latter house shall be greater than the former, in verse 9. So which speaks that the glory includes yung kayamanan.
You see, when we portray and when we reflect the glory of God dito sa lupa, hindi ka nagbibigay ng glory sa Panginoon if you are poor. If you are so poor na naghihirap ka, nakatira ka sa karsada, o nakatira ka roon sa kariton, it doesn't give glory to God. It says, my glory is that you be upheld by the peoples. May itataas ng mga tao at titignan ng mga tao, hey, may ginagawa ang Diyos sa taong ito. Dati nakita ko yung taong yan. Ganito lang ang estado ng kanyang buhay. Anong nangyari sa kanya? Naging super bait, super matulungin kasi may itutulong na siya. Super sa kabaitan. At tingnan mo, malusog, malakas, ang ganda ng kanyang pamilya, pinagpapala yung kanyang mga business, pinagpapala siya sa kanyang trabaho. Hindi mo makikita yung taong yan na nagdarahop, naghihirap. Isi itong naging kalungkutan ng mga tao, mga Israelita nung araw nang makita nila para namang naghirap tayo. Then, in-encourage sila ng Diyos. Sabi niya, the glory of this latter house shall be greater than that of the former. Silver and gold are mine. So, ang kapangyarihan, karangyaan, katagumpayan, yun ang bati ni David sa praise the Lord niya, sa mga awit, sa mga aklat ng Samuel, yung dulong-dulo, pinuri ni David ang Panginoon. Sabi niya, to you is the glory, the power, the victory, wealth, riches, they're all yours. So a part of the glory of God ay yung kanyang kagandahan, yung kanyang karangyaan, yung kanyang pagiging maharlika, yung kanyang pagiging perfecto. And the Bible tells us, God gave it to man. Of course, we lost it when we sinned sa mga unang panahon. Nagkamali si Adan, si Eva, nagkasala sila. Then, sabi natin, hindi maihayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Instead, ang naihayag ay yung pagiging tao ng tao. Today, makikita nyo yan. Wala na yung kagandahan, yung kabaitan, yung pag-ibig. Sa mundong ito, ang makikita natin, kakaiba. Nakita natin kung paanong sinalakay isang araw ang mga Israelita. Kamakailan, nung mga terrorists. Kung paanong ang pagiging beast ng isang tao ay lumalabas sa kanya. Not love, not compassion, not mercy, not grace, not kind-heartedness, not sympathy. But yung brutal na tao ang makikita mo. Ang mga bata at ang kababaihan ay pinapatay. Na kinakaladkad. Ang isang babae, pinakita ron, kinakaladkad sa isang sasakyan at pinaparada ng hubad sa mga tao. Nakita natin ang brutal na mga pagpatay sa mga bata. Mga katandaan. Pinapatay and then kinidnap ang mahigit 100. Now, what is this? This is human being as it were. Human beings today does not possess the glory of God in Christ. Every person, na inyong makikita pag ito nilagyan lang ng wala ng boundary, pag nagwala ito, magiging barbaric ito. Magiging barbaric ang pag-uugali nito. Magiging para itong terrorist kapag hindi ito nilagyan ng preno. And that's what we see in the world today. Now, we as Christians, the Bible tells us, ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-asa upang tayo ay makabalik sa isang maluwalhating tao. Ang isang maluwalhating tao na umiibig sa Diyos. Isang maluwalhating tao na banal. Isang maluwalhating tao na may karunungan. Isang maluwalhating tao na may kaalaman sa Diyos. At ipinakikita ang kagandahan ng Diyos kung gaano siya kabait, kung gaano siya mapagmahal. Lahat ng yan. Kung gaano siya kamakapangyarihan, kung gaano siya kayaman. The Bible tells us, we are called to reflect the glory of God. Now, ano ang pag-asa natin para mag-reflect ng glory ng Diyos? He said, Jesus Christ, He is your hope of glory. Na yung kaluwalhatian ng Diyos ay muling makita sa atin at maipakita sa tao, yung kaluwalhatian yan ay taglay natin
And it will grow from glory to glory. The Bible tells us, sa pamamagitan ng ating pagkakilala kay Jesus, He said, Jesus Christ in you, He is the hope of glory. So anumang bahagi ng katangian ng glory ng Diyos, which is power, might, okay? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang honor, yung kanyang riches, lahat ng yan. Ang sabi, ang pag-asa nyo para sa kaluwalhatian yan, Jesus Christ. Jesus is the X factor. The greatest X factor sa buhay natin para yung glory ng Diyos ay maipakita natin, mailabas natin, mag-manifest sa buhay natin yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. It happened in the past. Nangyari ito kay Moses. The Bible tells us nang siya'y nakipag-usap sa Diyos ng 40 days and 40 nights. The Bible tells us, pagbaba niya, naku, yung kinang ng mukha niya. Ang sabi niya, yung mukha ni Moses, it was so brilliant na kinakailangan niyang magpandong, maglagay ng belo. Kasi sobrang brilliant ng kanyang mukha. In the presence of God, nahawahan siya ng glory ng Diyos. At yung glory ng Diyos, kumikinang sa kanyang mukha na kinakailangan siyang takpan. Because ang mga tao nasisilaw sa kanyang mukha. The glory of God was revealed. Sabi, yung face ni Moses ay may glory ng Diyos. So glory includes everything that is so good, so brilliant, so perfect, so kind. Ang sabi ng Diyos, in Christ, you have the hope of glory. Yung kaluwalhatiang yon ay pwedeng mag-manifest sa buhay natin. So, people who are born again should reflect the glory of God. Now, it's available. Through Christ, we can manifest the beauty, the power, the riches, the kindness, the perfection, the love, the sympathy, compassion of God. Sabi niya sa pamamagitan ng Kristong nasa sa inyo. Ang sabi niya, maipapahayag ito sa buhay ninyo at sa buhay makapangyarihan siya, we can do the work of Jesus Christ. Pwede tayong gumawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng ating mga kamay. Pwede tayong magkaroon ng partisipasyon na maipakita sa mga tao, this is what God is like. Na siya'y makikisama sa iyo at ikaw ay pagkakalooban ng pagbabago. Ang kanyang mga kamay, dinadaluyan ng kapangyarihan. We can touch the sick bodies and then they get healed. We can pray and then God will perform miracles. The Bible tells us, we can manifest the glory of God. Yung kanyang pagiging noble, yung bang pagtingin mo ay talagang kakaiba. Na sa pananaw ng mga tao, something in you ay makikitang kakaiba. Papakita natin, hindi lamang kapangyarihan, kundi yung kagandahan ng Diyos. Na maganda na maging ikaw ay maging mabait. Na maganda, ganito ang Diyos, mabait siya, mapagpasensya siya, siya'y mapagpahinuhod. Na ang Diyos na ito ay punong-puno ng sympathy, compassion sa mga nasasaktan, nahihirapan. We can manifest God as the God who is so gracious. Si Jesus, who is the perfect image of the glory of God. Ang ginamit sa kanya, hindi reflection. The image, na ang ibig sabihin ay exact
replica. Pag eksaktong replica yan, original na yan. Kasi eksakto kamukhang kamukha, walang kaibahan. Jesus is the exact replica. The meaning na sinabi ron, exact representation or the image of God. So si Jesus ang nagpakita ng image ng Diyos dito sa lupa, and this is who God is. At sa kanyang pamumuhay, nakikita natin, people are attracted to Jesus Christ. Why? He acts like God. He talks like God. He has the power like God. And He is so rich like God. Amen? Wala kang makikita sa kanyang kakapusan. Meron siyang supply palagi. Papakain 20,000. He was like God. Kukunin tinapay, pararamihin. Kukunin ng isda, pararamihin. No problem. 5,000 tao kayang pakainin ng Diyos. Kayang pakainin ni Jesus. Magbabayad ng tax. Uutusan si Peter, sige mangisda ka. Yung unang mahuhuli mo, pambayad natin sa tax, bayad mo yan. Can you imagine ang mga isda sumusunod sa kanya? Who needs credit card? Ang Panginoong Jesus hindi nangangailangan yan. You know why? Kaya niyang gumawa ng himala. God's resources ay nasa disposal ni Jesus Christ. And can you imagine if this glory ay nasa sa atin, and thank God, Jesus Christ in us, He is the hope of glory. Kasama rito yung pag-uugali o yung nature ng Diyos, yung kanyang mga katangian sa pakikipag-relate sa mga tao. He is kind. He is compassionate. He is full of mercy. He is gracious. Patient. Lahat ng yan nasa Diyos. Tapos sabi niya sa pamamagitan ni Jesus, you can manifest those qualities. This will be your X factor. Jesus Christ is in you. Lahat po tayo nangangailangan ng change. Ang kailangan natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung pagbabago na maging kamukha tayo sa Niya. Because there are some areas sa ating buhay that we don't like. We need it to be changed. Pero mga bagay sa buhay natin na ayaw natin, na kinakailangan nating baguhin. Para maging maganda ang ating samahan sa trabaho, para maging samahan natin sa bahay ay maging maayos, there are some attitudes that need to be changed. Because it destroys harmony. May mga pag-uugali tayong kinakailangan baguhin. Imbis na tayo ay biglang madaling magalit, tayo magiging puno ng pasensya. Imbis na wala tayong pinapakitang pagmamahal, then papakita natin ang pagmamahal sa ating mga tahanan. How can you do that? Paano mo mararating? Paano mo maimamanifest yan? Si Pablo mismo na mo problema dyan. Sabi niya, ano ba naman ito? Chapter 7 ng kalat ng Romans. Ano ba naman ito? Sabi niya, yung alam na alam ko na mabuti, na tama, na dapat kong gawin at gusto kong gawin, sabi niya, hindi ko magawa. At yung masama naman na ayokong gawin. Amen? Hindi ito ang tamang gawin. Ayaw kong gawin ito. Sabi niya, yun naman ang nagagawa ko. And then he said, nakakaawa ako sa katawang ito. Sabi niya, sino kaya ang magpapakawala sa akin? Who shall deliver me from this body of death? Sabi niya, sino kaya magpapakawala sa akin sa katawang ito? Na kung ano yung gusto ko, na tama, hindi ko magawa. At yung mga bagay na masama, na ayokong gawin, yun naman ang aking nagagawa. Romans 8 says, that's chapter 7. Romans 8 says, sa kaduludunan, chapter 7, thanks be to God through Jesus Christ. Sabi niya sa pamamagitan ni Jesus, now I can change. You can reflect the glory of God in your family, that ikaw na isang dating ganito ang pag-uugali, you can be changed para magkaroon ng harmony sa tahanan. Yung pag-asang yun na sana maiba yung aking mga pag-uugali, sana maiba yung aking mga pamamaraan sa aking tahanan. There are some changes that needs to be done in our lives para instead na yung human, yung pagiging tao mo, ang siyang nailalabas natin at naimamanifest natin, ang maimamanifest natin is the glory of God. Yung kanyang kabanalan,
yung kanyang kabaitan, yung kanyang pagiging punong-puno ng grasya, yung punong-puno ng pagpapatawad. Yun ang dapat nalalabas sa atin. That's part of the glory of God. And He says, your hope is Jesus Christ in you. He can change you. Some hobbies destroy health and it keeps us from wellness. May mga bagay na sumisira sa ating mga pangangatawan. Sometimes hindi natin kayang pigilan. But He says, Jesus Christ is your hope. Para maalis yung mga habits na yan or mga habits na yan na sumisira sa mga pangangatawan. There are some mental behavior, may mga pag-iisip tayo na nagsasagabal sa atin para tayo magtagumpay. Yung pagkakaroon ng negative mind, negative thoughts, yung kaisipan na palaging nagwo-worry, na palaging nakikita yung maaaring masamang mangyari at hindi yung expectation that something good is going to happen. You see, it takes mental powers na ikay maging positive person. Now, who can teach us and who can change us na yung ating mga kaisipang negative ay maging positive, maging puno ng paniniwala at pananalig? Jesus. It says, Jesus, Christ in you, He is the hope of glory. Sa pamamagitan niya, yung mga bagay na nakakahadlang sa atin para tayo maging matagumpay sa buhay. Ang mailalabas natin, ang mamanifest natin, ay yung katangian ng Diyos. Kapag ang katangian ng Diyos, yung kanyang glory ang siyang lumalabas sa atin, then, chances are, tayo magtatagumpay. Magkakaroon tayo ng promotion. Why? Because our minds will now become positive. We will now become faith-filled person. We will become hopeful. Magiging palagi kang may pag-asa. Lagi kang may kumpiyansa, may confidence ka sa sarili mo. Who can do that for you? He said, Jesus Christ in you. He is the hope of glory. 2 Corinthians 3:17, verse 18. The Lord is that Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Sabi niya, habang minamasdan natin siya, namamasdan natin yung kanyang kaluwalhatian. Notice what it says. As we behold Him, we are changed into the same image. Sabi niya, yung image ng Diyos na yon na lagi mong tinitingnan, na siya'y mabuti, na siya'y mapagbiyaya, na siya'y makapangyarihan, siya'y mayaman, sabi niya, magiging ganun ka rin sa Kanya. As you behold Him. As you behold Jesus Christ. Sabi niya, as we behold, as in a glass, the glory of the Lord, we are changed into the same image. Sabi niya, magiging kamukha mo si Lord. And He says, from glory to glory. Maaring sa una, pag-uugali lang ang nagbabago. Because a part of the glory of God, ang isang quality ng glory of God ay yung pagiging mabait, pagiging pasensyoso, pagiging punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng grasya, mapagbiyaya, mapagpatawad, ugali lang. But there is also a part of the glory na sinasabing ang Diyos ay makapangyarihan, mayaman. Amen? Perfect. Amen? Powerful. Glorious. Full of honor. See? Honor, glory, power, riches. Sabi ng mga umaawit sa Revelation. Honor, power, riches, glory belong to God. Lahat ng yan. Sabi niya maaaring sa una pag-uugali lang. But then the glory of God, sabi, kasama noon yung karangalan, kasama ang kayamanan, kasama ang kagandahan, kasama roon yung power. So that's the glory of God. Now, when we are changed from image to image, maybe pag-uugali lang muna ang babaguhin. Remember, pati ang kalalagayan ay babaguhin. That one day, magmamanifest sa buhay mo ang kaluwalhatian ng Diyos.
that God is powerful. You will walk in this earth victoriously. Punong-puno ng katagumpayan. You will walk in this earth that one day people will begin to respect you. Because that's how God is. He is to be respected. When people see God, naku, yumuyuko na lamang ang mga tao at lumuluhod na lamang ang mga tao. They can sense that something is different because there is awe, there is reverence for God. It can happen to us that people will notice us. Doon lang sa mga bagong born again that when you speak of God and God has already changed you, for example, alam na sa kumpanya mo na ikay born again, ako, naranasan ko yan. Nung ako nagkatrabaho pa. Paglapit ko sa mga tao, titigil yung mga pagsasalita nila. Angangaralan na naman tayo niyan. See? Yung mga marurumi nilang mga usapan, yung mga berde nilang usapan, pagpasok ko, titigil lahat yan. Because they can sense that something, nagche-check sa kanila na, hey, kayo ba itong taong to? So once na ako'y naparoon na sa mga usapan nila, kung ano man yung pinag-uusapan nilang kaberdihan, mga kalaswaan, o mga bagay-bagay na para sa libutang ito, pagpasok mo niyan sa eksena, you can sense, titigil. Sometimes may pangungutya. Andiyan na si Father. Tigil na kayo. Why? Something in you. Nararamdaman nila na kakaiba. See? That's how God is. Ang mga tao yumuyuko sa Kanya. The glory of God. And it says, we are changed. The exact translation would be, we are being changed. Sabi niya, binabago tayo. From glory to glory. So that's our X factor. That makes a difference. Jesus is in us. That's our X factor. Secondly, when God called you for a special purpose, there is a calling in our lives. When you are called to fulfill God's purpose in your life, God gives you an X factor. So that in the eyes of the people, sa mata ng ibang mga tao, bibigyan kanya ng isang espesyal na privilege upang ang layunin ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sa buhay mo na gusto niya para sa karamihan ng mga tao sa pamamagitan mo. You see, we're not living by ourselves. There is a purpose behind when God called us. For example, yung general calling ng Diyos. Ang sabi niya, God has called you to show forth, sabi niya, para i-display. To show forth, 2:9, ng aklat ng Peter, 1 Peter 2:9, that you should show forth, para ikaw ang maging showcase, showcase. Para ikaw yung maging showroom. Para ikaw yung maging display, sabi niya, pinili ka ng Diyos. God has chosen you that you should show forth para i-display ang kapurihan ng Diyos na siyang tumawag sa iyo mula sa kadiliman at kanyang ilagay ka sa liwanag ng Diyos, His marvelous light. He says, you were called to show forth para ipakita ang Diyos dito. Para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Para ipakita ang kapurihan ng Diyos. So we have a calling from God that in some way, okay, pinili tayo ng Diyos mysteriously. Each of us ay pinili ng Panginoon para maging kakaiba at maipakita ang kaluwalhatian at ang kapurihan ng Diyos. We are called. Now, if there is a purpose for you, may purpose, may layunin ng Diyos sa iyo, God will see to it na yung kanyang nilalayon sa buhay mo na ayon sa gusto niya na mangyari ay walang makapipigil. Why? Your X factor is meron akong purpose. At pag meron akong purpose, everything will be in line with the purposes of God for me. If I have a purpose of God na pinapagawa sa akin ang Panginoon,
then ang mga tao ay mamamataan ako. For some reason, ako ang papaboran. For some reason, akong bibigyan ng special privilege. For some reason, magkakaroon ako ng special treatment because may pinapagawa ang Diyos sa akin. Ang Diyos ang magbubukas sa mga daan. Ang Diyos ang magkukonekta sa akin ng mga tao para yung layunin niya ay magkaroon ng pangyayari. You may not notice it, but in your life, that's how God works. When He has a purpose, nothing can stop the purpose of God. Kung kinakailangan niyang kausapin ang mga tao, bigyan ka ng pabor ng mga taong ito dahil may layunin siya, gagawin niya. Because yung layunin niya, ang X-factor natin, that makes the difference. If I have the purpose of God in my life, kung ano man ang aking gagawin, walang makakahadlang dito. Ang diablo hindi makakagawa rito. Why? Because God will see to it that everything will work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. So if you are called for a certain purpose, you know that you know it, nobody can stop you. And people will begin to show special privilege, special na pagtatangi sa iyo. And you will have an edge. Magkakaroon ka ng kalamangan sa iba. I remember, si Esther. Esther was an ordinary woman. Nagkaroon ng puwang na isang araw magkaroon ng beauty contest because pinatalsik nung hari yung kanyang reyna. Ang kanyang violation, hindi niya ginagalang yung kanyang asawa. Mga hari, hindi mo ginalang, okay, tanggal ka sa pagiging reyna. Ganon sila kalupit. Maghanap ng bago. So naganap ng bago ang kaharian. Isa roon sa magiging kasama ay si Esther. Hindi alam ni Esther ang plano ng Diyos. Just like us na minsan hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin na kaya pala nagbubukas sa mga ganitong mga pagkakataon kasi may layunin ng Diyos sa atin. Si Esther, hindi niya alam na siya gagamitin ng Panginoon later on. Pero sa mga panimula, magtataka ka, ordinaryo siya. Amen? Nilaban siya sa contest. Alam niyo nangyari? Pagpasok niya roon sa qualification round, sa beauty contest, namataan siya nung beautician, nung hari. Yung beautician na yun, siya nagdadamit sa mga ito. At sabi nga na, may the best girl win. Pero sa pagkakataong yun, bakit pinili si Esther? Out of these many contestants, remember, kung gaano karami ang mga miss na ito. Pinakamababa rito, 97. Kasi 97 ang 97 ang mga provinces, o 127 provinces pala ang Persia at that time. 127 provinces. Di ba kaya? Miss Bulacan, Miss Pampanga. Ang dami nun, 127 provinces. At hindi lang yun, kinuha lahat yung mga pinakamagaganda dyan. I believe na kapag ka lahat magaganda, di ba wala ka nang mapipili? Alas wala ka nang pipiliin. There must be some kind of ang pipili na lang dyan, na magja-judge na lang dyan is X factor. Yung hindi mo na maipaliwanag na katangian, kung bakit itong taong ito ang dapat manalo. And what happened was yung beautician na siyang nagpiprepare ng mga beauty contestant para maging reyna. Kalahin mong nagkaroon ng special na treatment kay Esther. Kumbaga sa atin, inaya-aya siya. Pero kung isang taong ito ay medyo, di ba, ngayon, yung mga yung mga bading ang siyang nagpiprepare sa kanila. O could be, napusuan si Esther, pinaganda ng pinaganda. Hindi lang yun, tinuruan pa siya kung paano niyang maaakit yung hari. Ano ang kanyang isasagot? Tinuruan siya, nagkaroon siya ng edge over others. Sabihin natin, hindi pantayan, hindi lamangan niya. Ganun talaga. Bakit? May layunin ng Diyos. Kinakailangan si Esther ang manalo. Kasi siya lang ang Hudyo. Siya ang may connection sa tao ng Diyos. So Hudyo siya, out of the beautiful ladies na naroon. Si Esther, binigyan ng special VIP treatment nung nagpapaganda. Binigyan pa siya ng tip doon sa question and answer. Parang sa atin. Sabi ganito ha, tatanungin ka niyan. Pag humarap na kayo sa hari, ang hari magtatanong. Ang sasabihin sa iyo ng hari,
ano ang gusto mo na ibigay ko sa iyo? Ay, dapat mahusay ka sumagot. Tinuruan si Esther. Yung iba, walang turo, hindi niya tinuturuan yung iba. Pag sumagot sa hari, anong gusto mo? Parang sa atin, gusto ko po yung mga magulang ko maahon sa kahirapan, maibili ko man lang sila ng bahay, magkaroon ako ng isang maganda na, oh, granted! Sabi nung hari. Pero hindi siya reyna. Ang sabi ng beautician sa kanya, pag tinanong ka ng hari sa question and answer, sasabihin mo sa kanya, wala po akong gusto. Amen? Sabi niya, huwag kang magsabi ng kahit na ano na gusto mo. Pag tinanong ka ng hari, sabi mo lang, wala kang gusto. Yun nga, sinabi niya sa question and answer. Amen? At sa lahat ng mga kababaihan doon, binigyan siya ng special treatment sa mga spa at sa mga pagpapaganda. Yung mga gamot at mga chemical na idilalagay sa mga pabango ng mga kababaihan, yung kanya espesyal. Pinrepair talaga para sa kanya na kung saan talagang in special treatment siya to the point na nagkaroon na ng contest. Nako, namumukod tangi si Esther. Sa kabanguhan, pag dumaan siya, naku, siyang pinakamabango. Sa kagandahan, gumanda siya. Kasi yung nagpapaganda dun sa iba, siguro, tinaas ng konti yung kilay. Okay? Yung noon ng matangos, nilagyan ng makeup na kapag tinignan mo, magiging mukhang pangu siya sa malayo. O kaya hindi ginandahan yung damit. See? Now, bakit ito ginawa? Esther had a special purpose. Nakita na ng Diyos, one day, merong decree na sisirain, wawasakin, papatayin lahat ang mga Hudyo. At ang kanilang mga kabuhayan, kukunin mula sa kanila. At si Esther ay nailagay sa isang position. Sinabi sa kanya, ng Mordecai, nung kanyang tiyuhin, dahil wala pang alam-alam si Esther kung bakit siya napunta roon sa ganung posisyon. Ba't siya pinagkalooban ng special treatment, special privilege nung beautician? Ang sabi sa kanya nung kanyang tiyuhin, nang papatayin na ang mga Hudyo, ilang araw na lang. Sabi niya, makiusap ka sa hari. Sabi mo sa kanya yung ginawa nitong traitor na ito na si Haman. Yung masamang taong ito na nagbabalak na patayin tayong lahat. I-reveal mo siya. Sabi niya, wala akong karapatang humarap sa hari. Sabi niya, hindi mo ba alam? Maybe you were born for such a time like this. Sabi niya, hindi mo ba alam na maaari yung buong buhay mo, pinrograma lang ng Diyos para isang araw tatayo ka sa hari at hihilingin mo na iligtas ang bayan mo. Hindi mo ba alam? Ako na-realize ni Esther, it could be. Kaya nga siya, binigyan ng special favor para maging reyna siya. Nang ma-realize ni Esther yan, ang sabi niya doon sa kanya mga kasama, sabihin mo sa mga kasama natin, mag-fasting sila. If I perish, I perish. Sabi niya, kung ako'y mamamatay, mamatay na. Sabi niya, basta ako, haharap ako sa hari. And you know what? Bihira yung ginagawa ng hari na kapag merong isang babae na lumapit sa kanya nang walang pahintulot, bihira na ang mga taong ito'y makapagsalita sa hari, bawal. Ang rule of the kingdom, hindi ka pwedeng humarap sa hari hanggat hindi ka ipinapatawag. In fact, sa sobrang despotic na karakter ng hari, kapag nakita kang malungkot sa kanyang harapan, pwede ka nang pugutan ng ulo right there and then. Bawal malungkot sa harapan ng hari. Ganon sila katindi. And now this time, si Esther papasok at hihingi ng pabor sa hari. Oh! Ano nagdala sa kanya doon? Yung layunin ng Diyos. At pag nagdala ang Diyos ng layunin, ano pat yung hari pagharap ni Esther? Aba, nalugod kay Esther. Sabi niya, halika, queen. Pumarito, may kailangan ka ba? Ginanon sa kanya yung cetro, no? Yung scepter. Para ikaw, pagluhod mo, pag ginanyanan ka, ibig sabihin, sige, tumayo ka, mag-usap tayo. So, ginanon siya ng scepter. Kinalugdan siya ng hari. Nag-usap sila. At binisto niya ang masamang pakana. Today,
ang Feast of Purim, sineselebrate pa ng Israel. Ito yung pagkakaroon nila ng kaligtasan mula sa kamay ng isang terrorist na si Haman, na ang gusto ang Israelita, patayin lahat sila at kunin yung kanilang kabuhayan. Dahil ang sabi nung advisor ng hari ito, mga perwisyo po yung mga Israelita na yan, yung mga Hudyo na yan. Anong hatol mo? Sabi nung hari, patayin silang lahat. Sige po, papatayin ko silang lahat. So nagbigay na ng decree ng mga Israelita, papatayin lahat. But then because si Esther ay nakiusap sa hari, the X factor, yung layunin ng Diyos, dala-dala ni Esther, tinawag siya para sa isang eksaktong layunin. And you know what? Yung pabor ng Diyos dumating sa kanya. Kinalugdan siya ng hari. See, if you know the purpose of God, you will have this X factor na kahit na ano ang mangyari, there is some way for God na yung kanyang layunin ay magkaroon ng katuparan, nothing can hinder it. Walang makapananaig dito. And you will have the peace of heart that if you really know that what you are doing is a divine purpose na gawin mo from God, then you can be so confident and you can be so peaceful and at rest in your life knowing I am in the will of God. I remember nang kami ay nagbiyahe sa Davao, mga ilang panahon na nakalipas, kaming mga magkakaibigan, mga pastor, magtuturo kami sa Davao, doon sa Apo Hotel doon, sa isang seminar. Pastor Noli, ako, Pastor David Samral, yung mga kaibigan. So, mula ron sa napakataas na altitude, let's say 20,000 altitude po tayo, 20,000 feet, bigla po kanyang bumaba yung aming sinasakyan. Naku, yung bang sinatawag na aangat yung puwit mo? Dahil sa biglang baba na ganyan, mahuhuli yung puwit mo, tsaka mo nalang maihahabol. Ganon yung nangyari. Bumaba yung aming airplane, na sobrang bilis ng pagbaba, yung puwit namin lahat umangat, tapos tsaka lang lumapag doon sa kinauupuan namin. That means grabe. Naku, nag-umugong na yung ama namin, sumasalangin, Kabaginong Maria, ang dami na ron. Lahat halos nananalangin na. Amen? Ako, walang kaba? Mga kaibigan ko, walang kaba? Tinanong ko si Pastor Noli afterwards, mga kaibigan na ngayon nasa Panginoon na. Sabi ko, nandun sa area tayo, yung biglang bumaba. Wala ka bang nahandaman? Wala akong nahandam takot. Wala. Sabi niya ko, tatakot. Alam ko naman, may mission pa tayo rito. Alam ko, may pinapagawa pa si Lord sa atin. Ito matatakot. Hindi ako natakot. Honest. Wala. Ako naman, ikaw. Wala. Pero gusto ko yung sinabi niya. Wala akong takot kasi alam ko may mission pa ako. May gagawin pa ako rito. Kung wala na akong mission dito, perhaps matatakot ako dahil hindi ko alam kung ano yung mission natin. But the thing is, sabi niya, alam ko may mission tayo rito. May dadalin tayo sa mga tao na mensahe. And that's why, ayun, hindi akong takot. Alam ko. Pag may mission pa ako, alam ko, hindi pa ako mamatay. See why? The purpose of God is so powerful that nothing can stop, nothing can thwart, nothing can prevent it from happening. If there is a person of God na meron siyang layunin sa Diyos, kagaya ni Esther, amen? Everything is working together, just like Paul. Si Paul merong misyon. Alam ni Paul ang misyon niya. Sabi niya, si Peter was called to the Jews, I was called to the Gentiles, sa mga nasyon na hindi Hudyo. Tinawag ako ng Panginoon to preach the gospel to them. So, sa lahat ng kanyang mga lakad, napakaraming mga humahadlang sa kanya. Natulisan na siya, nanakawan na siya, naterorista na siya, nakulong na siya, kinaladkad na siya ng maraming beses. Ang sabi niya, hinubaran na ako. Napunta na ako sa dagat ng 2 beses, lumubog yung barko na aking sinasakyan. Minsan wala na akong kinakain. Minsan nakakatulog ako roon sa, wala man lang akong kumot. Pero sabi niya, lahat ng mga ito, hanggang ngayon buhay pa ako. And I know, sabi niya, mananatili ako maglilingkod sa Panginoon until na yung plano niya, yung purpose niya,
ay maganap sa aking buhay. Nung alam niya nang naganap na ang purpose sa buhay, nagpaalam na siya. 2 Timothy 4:6, nagpaalam siya. I have fought the good fight. Sabi niya, I have finished the course. Sabi niya, natapos ko na yung lakarin ko. Naghihintay na sa akin yung aking corona. Si Peter, nung natapos na yung kanyang trabaho dito sa lupa, ang sabi niya, tinatawag na ako ni Lord. 1 Peter chapter 2 verse 7 or 2 Peter chapter 2 verse 7. Ang sabi niya roon, alam ko hindi na ako magtatagal dito. Sabi niya yung I must leave this body now. Sooner or later, sabi niya, aalis na ako at nagpapaalam na ako sa inyo rito. Biro mo pati yung kamatayan niya, kita niya. Sabi niya, tapos na yung purpose ko. Yung layunin ko, tapos na. Pwede na akong kunin ni Lord. At alam ko, nadarama ko, sabi niya, hindi na ako magtatagal. Dito sa sisid lang ito. Hindi na ako magtatagal. If you know your the purpose of God in your life, then nothing can stop it. Everything, sabi ni Pablo rito, sa lahat ng aking dinaanan, itong aking nakita. All things are working together for the good of those who love the Lord, who love God, and they are called according to His purpose. 8:27, ang aklat ng Romans. Sabi niya, I know, all things are working together for good. So why? Because of that special purpose of God sa buhay mo, then lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip, pabor sa'yo. All things are working together if you are in the will of God. If you are in the purpose of God for your life. Some people, pagkakalooban ng purpose ng Diyos, perhaps ang isang tao ay pagkakalooban ng Panginoon ng layunin na ikaw magtayo ng building ng church ninyo. And then ang gagawin ng Panginoon, lahat ng pabor ibibigay sa iyo. Ang bilis mong kumita ng pera, laksa-laksa, thousand, million, madaling dumating sa buhay mo. Because merong layunin ng Diyos sa iyo, kaya kanya pinapayaman. It is because maybe tinatawag ka ng Panginoon, ikaw bumili ng lupa ng church, ikaw bumuka tayo ng building. Kaya kita pararamihan ng salapi. Nako, lahat ng mga businesses mo magpa-prosper. Lahat ng lakad mo, kung ikaw ay nagpa-project proposal, lahat na yan mag-yes. Magtataka ka, bakit ikaw ang kukunin? Bakit ikaw ang pinapayaman? Ba't ikaw laging pinipili? It is because mayroong purpose, mayroong layunin ng Diyos sa iyo. You don't know. Some people cannot understand kung ba't kaya bukas sa akin ang mga pagkakataon. It is because God is paving the way for you so that you can fulfill His purpose in your life. I mean, nothing can stop it. It might be delayed a little while, but you can't stop it. It cannot be stopped. Amen? If God has a purpose for your life, amen? Sa isang layunin ng Diyos, wala makapipigil. Magagawa ng Diyos lahat yan. It happened to me sa mga nakaraang na nagustuhan ko lang. Maybe tinatawag ako ng Panginoon na makapag-share naman doon sa mga American churches. Wala akong kakilala. Hindi ko pinaparada yung aking sarili. I just pray to the Lord. Lord, gusto ko mag-preach sa Amerika eh. Sabi ko, na hindi ako mag-iimbita sa aking sarili. Formally, nakapag-preach ako ron. Ini-schedule kami. Because meron kong mga kaibigan, connection, din nakakapag-preach ako. But this time, sabi ko, ayokong mag-announce. Gusto ko makita talaga, meron akong mensahe para sa kanila. Please, bigyan mo ko ng 100 para ako makapag-preach. Hindi ko iimbitahin ang aking sarili, hindi ko ipopromote ang aking sarili, hindi ako papasok sa Facebook, wala ako niyan. So basta pupunta ako ron, and somebody mag-open ang doors para sa akin because I want to share this good news na nasa sa akin. I want to preach. Oh, hindi naganap sa unang pagkakataon ako'y pumunta. Pero after a year, about 2 years, meron nagbukas ang pagkakataon. Nalaman na lang ng isang tao na nasa Amerika ako, and then pagkatapos inimbitahan ako. See? When you have a purpose, meron akong i-share sa kanila, alam ko mahalaga ito sa kanila. I want to share it to the people. And then God made a way so that the message of the Lord would be heard. So kung meron tayong purpose, we know that God will work together for your good. The number 3 X factor na nasa atin is the favor of God. Another X factor that plays a major reason why we can be so special and can stand among all peoples in the world, the favor of God.
ito yung misteryoso na something, ito mahiwagang something na ito, hindi mo kayang explain ito kung bakit ikaw ang pipiliin at hindi yung iba. It happens sometimes sa inyong buhay, like this. Nung ako papunta ako doon sa Hawaii isang araw, nag-stop over ako sa Japan. Through an invitation doon na pumaroon ako sa Hawaii. Nung sakay na ako, ang dami naman mga tao roon. Puno yung airplane. Kung bakit, sabi sa akin nung, it happens to you too. Maaaring ito yung nangyari din sa inyo. Sabi sa akin ng flight stewardess, sir, sa Ingles, gusto niyo ba mag-transfer? Sabi ko, saan? Doon, sa first class. Sa first class, sa business class. Yes, sir. No, sa English, ako tinawag. Ang dami naman doon. Hindi ko pa nga malaman kung ako tinatawag, ako tinuturo eh. Amen? Tinuro ako sa dami ng mga taong naroon. Ba't ako pinili niya para ako dalhin niya ron sa taas? Bigyan ako ng first class. No? So naroon ako, first class. Hindi ko malabas maisip. Hindi naman ako gwapo. Baka kung ako'y gwapo, sasabihin sa akin ng babaeng yon na lipat kayo sa first class, baka sabihin ko sa kanya, naku, baka nagugwapuan sa akin. Baka may crush sa akin. Hindi. Tinuturo ako. Yes, you. Sabi ganun sa akin nung stewardess. Sabi niya, gusto mo lumipat sa first class? Sabi ko, saan? Doon sa taas. Akit ka pa. Sarap ng upuan, sarap ng pagkain, lahat masarap. Amen? Wala kang katabi. Naka-stretch yung paa mo sa dulo. Ang luwag-luwag, pwede kang matulog. Ang sarap, samantalang sa economy, naku, hirap yun. So, out of all the people, bakit ako pinili? You cannot explain. It's called favor. And you have that. Nung pauwi kami rito, kami ni Edna, galing din kami ron, sa Amerika. Yung mga nilalagyan namin kung saan yung maluwag. Ang dami namang matatanda rin doon, di ba? Kukunti yung privilege na malagay ka doon sa medyo mas maluwag yung mga, unang-una, hindi mo pinipili. Bibigyan ka ng seat arrangement. Hindi ko namimili noon. But for some reason, nang umuwi kami rito, yung mga maluluwag na upuan, nandun kami. Nung pumunta rin kami doon sa Dubai noong nakaraan, kung saan yung maluwag at masarap at walang katabi, doon kami nalalagay. Sabi ko, tingnan mo nga naman ang pabor ng Panginoon sa atin. Napakabuti nila. Those are simple things that you can appreciate. Why of all the people in the world, bakit ikaw ang pipiliin? It is unexplained. You can explain it. It is simple as that. Favor. And God says, God's favor is upon your life. That makes the difference. Na kung ang isang tao ay napakarami ng maghahanap ng trabaho, pipila siya, marami yan. If that is the will of God for you, then napakadali ng favor ng Panginoon. Makikita mo yung favor ng Panginoon if you will just look for it. No, if you will be favor conscious, favor minded. See, many times kahit sa parking area lang sinasanay kong isip ko. May magbubukas diyan at punong-puno yan. Meron diyan na aatras tapos papasok tayo. Because I have the favor of God. Nagkakataon nga. Sabi natin, pagkakataon lang. But it happens when you are favor conscious. Papaboran tayo niyan. Papaboran tayo niya. Wala tayo pero papaboran tayo ng Panginoon. Amen? Aalos lahat ng mga nangyayari sa amin, you can't explain yung mga bagay-bagay, for example. Napakaraming mga tao na nag-a-apply ng visa sa Amerika. Alam niyo po, nung araw ang visa libre. Sabi ko, makapila nga. Pumila lang ako. Wala akong dalang bank book. Wala akong dalang titulo. Wala akong dala ng mga papeles. Pumila ako. In-interview ko.
Amen? Meron lang akong invitation na gusto kong puntahan, pero hindi yan invitation para sa iyo, para sabihin sa embassy na bigyan mo ng visa ang taong ito. Wala. Nakalagay lang doon, you can apply sa conference na ito. Wala akong mga pinaglalagay na marami. Binigyan ako. Favor. Amen? Yung misis ko, pila kami. Na-deny. Noon, wala pang bayad eh. Hindi gaya ngayon, bawat pila mo, 11,000 no? Bigat. Sabi ko sa misis ko, pila tayo uli bukas. Pumila uli kami bukas. Birthday niya. Binigyan kami. Favor. Ikadi-deny lang sa iyo kahapon, tapos sisipot ka. Siyempre, deny ka. Pero ako, pumila ako kahapon, dininay si Edna, ako binigyan, sinamahan ko siya. Amen? Binigyan siya, samantalang kahapon, dininay siya. It can happen. Favor. Favor of God. And that's what we have. If you will be favor conscious, you will see yourself as one that is favored of God. That makes a difference. Remember, meron kang X factor. Merong isang bagay na nasa sayo, wala sa iba, pero nasa sayo dahil ikaw ay na kay Kristo. Pansinin niyo itong si Joseph. Pansinin po ninyo. Sa chapter 39, verse 21 to 22, there is a hidden, mysterious something na hindi nyo kayang explain. Why a person na katulad ni Joseph, sa pagpipilian doon sa mga napakaraming mga alipin na ibinebenta, kukunin siya ni Potiphar, yung napakabait na amo, at isang araw ay gagawin siyang pinakamataas sa kanyang mga super alipin. And then napagbintangan siya, nakulong siya. Of all the people na naroon, ang sabi yung warden, siya ang pinili para mag-manage ng kulungan. Can you imagine? And get this, bakit si Joseph, nang kinuha siya para magpaliwanag sa panaginip ng hari, ang sabi kagad ng hari, sabi niya, the spirit of the gods ay nasa sayo. Kasi binigyan niya ng binigyan niya ng warning Sabi niya, 7 years po magkakaroon tagutom. Matindi po ito. Then, yung 7 years na kayo po ay masagana, sabi niya, kayo po ay magpagawa ng mga warehouse, lagay niyo roon yung lahat ng mga anin niyo kasi matindi ho ang darating na 7 years na tagutom. Sabi ng hari, sino pa ang pipiliin ko? You have the spirit of the gods. Sabi kay Joseph. Sabi niya, from this moment on, ikaw ang magiging super alalay ko. Pangalawa ka sa akin sa kahariang ito. Sinong matinong tao na ipagkakatiwala mo ang iyong buong bansa na solusyonan ang gutom? Kinuha mo lang sa bilangguan, ngayon mo lang nakilala. Sige nga, ikaw ba merong kumpanya pumasok sa'yo, galing sa preso, ipagkakatiwala mo ba sa kanya yung kabuhayan mo? Hindi. Sa atin normally, background check muna. Hindi po pwedeng agad-agad. But no, it happened to Joseph. Si Joseph ay kinuha, walang background check. Basta nung siya'y nagbigay ng panukala, tinanggap ng hari at sabi, now, ikaw ang aking magiging second in command. Sabi niya, lahat sila nasa ilalim ng pamamahala mo. Gawin mo ng mabuti. Yung nakikita mong mabuti. Then binigyan pa siya ng signet ring, yung scepter ng hari, yung damit ng hari, yung kabayo ng hari. Pinagkaloob lahat sa kanya. Sabi niya, ikaw ang mamahala. Papamahala mo sa isang galing sa bilangguan? Hindi mo bina-background check man lang? Pwede bang ganon? It can happen. A
The Bible tells us, chapter 39, verse 21, 22, the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor. And God gave him favor. That's the X factor. God gave him favor in the sight of the keeper of the prison. At pansinin po niyo, sa prison, no? The keeper of the prison committed to Joseph's hands all the prisoners that were in the prison. Sabi niya, yung warden, yung mayor de mayores, tinawag siya, ikaw mag-mayor dyan, lahat yan, ha? Susunod sa'yo lahat yan. So sinabihin yung lahat ng mga preso to, susundin nyo to, ha? Bata ako to. Parang sa atin, no? Mga sa kulungan. Bata ako to, ito ang mayor, ha? Ako, mayor de mayores, yan, susundin nyo yan, ha? Can you imagine, lahat ng mga nasa bilangguan ay pinamahala kay Joseph. Why? For the simple reason, he said, God gave him a special favor. And that favor is upon your life today. When you accepted Jesus Christ, sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi roon, you are highly favored of God, pinili niya kayo. Amen? So today, that's your position in Christ. You are highly favored of God, and that